So, eto na nga po, ang presidente ng Pilipinas ay nagsalita na sa gulo, mga sangka ng politika sa ating bansa, lalong-lalo na po itong patungkol sa impeachment complaint against the Vice President. Ano kaya ang kanyang saloobin, mga sangkay, pag-usapan po natin. Anyway, guys, bago po tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, eto na nga. Ang presidente po ng ating bansa ay hindi na po nakapagpigil at nagsalita na nga po tungkol po dito sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Ngayon, ang tanong dito, i-impluwensyahan nga ba ng presidente natin? Mangingialam kaya siya? Pero alam nyo mga sangkay, malakas po talaga yung hatak ng kapangyarihan ng presidente. Kung tutuusin, pwede niyang gawin yan eh. Pero mga sangkay, mukhang malabo eh. Naalala nyo mga sangkay yung kay Corona, di ba? Anong nangyari doon? Inimpluwensyahan po yun mga sangkay ng presidente. Sino ang presidente at that time? Sino Inoy Aquino? Anong nangyari? Ayun, mga sangkay. Na martilyo. So ngayon, mga sangkay, itong si VP Sara na po ang humaharap sa medyo delikadong sitwasyon ng kanyang political career. Dahil para po sa inyong kaalaman, kapag mga sangkay, nahusgahan siya dito na guilty, hindi na po siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Okay, ngayon, ito nagsalita po ang presidente natin. Pakinggan po natin. Naghayag ng opinyon at paliwanag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa isyu ng kontrobersyal na disposisyon ng Senado sa impeachment trial, ganun din ang usaping pagbalasa sa top official ng Malacanang. Okay. Kung maaalala nyo mga sangkay, si BBM ayaw niya po talaga ng impeachment na yan laban po kay Sara. Pero, sabi pa nga, since andyan na po yan mga sangkay, nasa Senado na, no choice sila dyan. Kasi ang Senado, sila po ay bounded by the Constitution. Wala po silang ibang gagawin dyan kundi sumunod. Kung hindi sila susunod sa Constitution mga sangkay, magmumukha silang inutil. So, ang mangyayari, kung inutil na po sila, wala na po silang silbi. Kailangan na pong buwagin yung Senado. Mag-parliamentary system na lamang po tayo. Ngayon tuloy po natin. Ang detalye sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng inaasahang pag-convene bukas ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging ang Senado na ang may kamay sa pangangasiwa at paghimay sa mga isyu ng impeachment. Well, this is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months, and we are watching, of course, what the Senate President Jesus Escudero is doing to try to make it as a peaceful transition as possible. Okay. So, si BBM dito mga sangkay, kitang-kita nyo naman, dinig na dinig nyo yung kanyang posisyon dito, na kumbaga, trabaho na ng Senado yan. Since nasa kanila na pong mga kamay kung paano nila patatakbuhin yan, o paano sila magpo-proceed papunta po sa impeachment trial. Kaya nga lang, sa mga napapansin po natin mga sangkay, mukhang iba po ang ginagawa ngayon ng mga senador, no? Pinipilit po nilang wag ituloy mga sangkay. Kaya nga lang, naninilikado sila dito. Alam niyo sa kung ano? Delikado sila. Baka magkaroon ng EDSA. Para po, magkaroon po ng EDSA 3. Di ba? Laban po kay VP Sara Duterte. From this Congress to the next. Ayon pa sa Pangulo, hindi naman issue ang pagtawid ng impeachment mula 19th Congress tungo sa 20th Congress dahil hindi anya maitatanggi na mangyayari talaga ito. Okay, so posible po talaga tumawid sa 20th Congress no itong impeachment complaint laban po kay VP Sara. Matatanda ang una nang nagpahayag ang ilang miyembro ng Kamara na hindi dapat limitahan ng araw at madaliin ang paglilitis ng impeachment case laban sa vice.
Kasunod yan ang suhestyon na gawin lamang na 19 na araw ang trial para hindi na umabot sa pagbubukas ng 20th Congress. Why? What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi cabinet revamp ang hakbang ng pamahalaan na Okay, so yan po. Klaro po yung opinion ng ating presidente. Kailangan po talaga gawin, gampanan ng Senado kung ano po ang kanilang tungkulin dyan, mga sangkay. Bilang isang senador, no? Sila po yung tatayo dito, mga judge, mga sangkay, eh. 'Di ba? Sila po yung tatayo dito, tapos anong kanilang gagawin? Magdedesisyon po sila na ibasura na yan without any trial, 'di ba? Without any hindi man lang nabubuksan yung mga documents, mga sangkay. Remember, ito lamang. Itong House of Representatives, hindi po ganon. Hindi po sila maglalakas loob na mag-file ng impeachment complaint laban po kay VP Sara kung hindi po malakas ang ebidensya. Naniniwala ba kayo dyan, mga sangkay? Ako, I believe, no? May malakas po talagang ebidensya. Ang lagi ko pong naririnig dyan, yung mga bank accounts daw po na until now, active pa rin daw po, mga sangkay. No? So, kung ano man yan, posible po yan na mabukay kay po doon. Yun yung kaabang-abang, mga sangkay ngayon. Kasi nga po, wala naman po silang ibang patutunguhan dyan. Alam nyo, kahit anong delay po na gawin ng mga senador dyan, babalik at babalik pa rin po sila sa katotohanan na kailangan po nilang sumunod sa Constitution. Narinig nyo na nga po yung presidente natin, di ba? Wala na silang dyan, mga sangkay, wala na silang masay. Kumbaga, hindi na po nila sakop yan. Nasa Senado na po yan kung anong kanilang gagawin, since meron naman po silang mandato mula po sa Constitution natin na kailangan mag-proceed na para po sa impeachment trial. Kasi mga sangkay, hindi po nagmamatter dito kung anong yung opinion ni Robin Padilla, opinion ni Bato de la Rosa, opinion ni Pimentel, mga sangkay. Ang kailangan lamang po dito, ang pinakamahalagang dapat nilang gawin, mag-proceed na. Kasi yun po ang sinasabi ng saligang batas. Kung hindi nila gagawin yan, magmumukha talaga silang inutil dyan. Wala silang saysay. Wala silang silbi. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Guys, dito nag-upload ako ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe. Ayan po, mga sangkay. Hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. O kaya sa screen, makikita nyo po yan, mga sangkay. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.